Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel, mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay MMJ. Sabi niya, true Mr. mainit politika ngayon nang hihinayang ako kay Kim. Sa ganda ng career niya ngayon, sana hindi na siya nag-comment dahil marami siyang fans. DDS sana hindi niyan binanggit si Senator Bato. Nanahimik na ang mga bashers niya, bumalik, gumatong ng hindi maganda sa kanya. Maraming DDS sa Cebu. Maraming salamat po sa inyong komento, MMJ. Yes, tama po kayo dyan. Itong mga bashers po ang sinasamantala po mga kakimpaw. Itong pag-post ni Chinita Princess ng statement tungkol nga po dito kay Senator Bato de la Rosa. And sa mga Kimpaw fans naman po na supporters din po ng mga DDS, sana intindihin din natin mga kakimpaw at ihiwalay po natin yung pagpa-fangirling natin kay Kim at ihiwalay natin yung ating mga sinusuportahan po na partido. And syempre, igalang din po natin kung ano po yung opinion ng bawat isa sa atin. Actually, wala naman pong mali or walang masama sa ginawa nitong si Chinita Princess. Ang mali lang mga kakimpaw ay yung tatanggap siya ng mga pambabatikos, syempre mga kritiko, 'di ba, mga critics na talaga namang hindi po papalagpasin itong sinabi ni Chinita Princess. Syempre, hindi po nila yan papalagpasin kasi si Kim malaki pong pangalan yan. Kaya ang gagawin nila, bibirahin po nila yan ng bibirahin mga kakimpaw. Ganyan po ang mga taktika ng mga bashers. Kaya sana kay DDS man kayo or kay PBBM man ang suporta ninyo, iwalay natin yung pagpa-fangirling natin doon kay Chinita Princess. Okay? So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga, talakayin na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to at unahin na natin pag-usapan ang paliwanag po ni Sheshe tungkol sa post ni Kim. Sabi niya marami na namang galit sa opinion o suggestions ni Kim Chu. Wala na ba talagang karapatan magsalita ang isang tao bilang mamamayang Pilipino? Lalo na kung concerned lang naman siya sa nangyayari sa bansa natin. She's also one of the top taxpayers, kaya valid din ang saloobin niya tungkol sa mga isyong nakakaapekto sa Pilipinas. No hate, love-love lang tayo. Correct mga kakimpaw, valid naman itong sinabi ni Chinita Princess at bilang isang mamamayang Pilipino, may kalayaan po tayong magpahayag ng ating mga saloobin and also opinion. 'Di ba? Wala naman pong nagbabawal kay Chinita Princess. Yun nga lang, tatanggapin niya po yung kaliwat kanan na batikos na sinasabi po ng ilang mga netizen. 'Di ba? Yun lang yung ayaw natin na mabatikos si Chinita Princess. Kung baga gusto natin siyang ilayo sa kaguluhan po dito sa politics. 'Di ba? Kasi alam naman natin ang galawan po dyan masyado pong marumi, 'di ba? Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kakimpaw, ang tungkol po dito sa pangbubuking ni Vice Ganda kay Chinita Princess. May katotohanan nga kaya ito na 7 a.m. lumapag tapos rekta sa It's Showtime para magpasaya at makapasok sa programa po. Grabe din naman kung may katotohanan ito, no? Ibig sabihin, galing pa silang New York niyan, ni Paolo Avellino, 'di ba? Ano yung mga video na pinost ni Chinita Princess na kung saan talagang nakita po sa internet na ito ay sa isang beach resort dito po sa Nasugbo. So hindi natin sure kung ano ba talaga yung katotohanan or baka naman nililito lang tayo ni Maybe Vice Ganda. Sabi nga dito, OMG, Kim Chu just landed at 7 a.m. and went straight to work. So hardworking, it's embarrassing to be lazy proud Kim Chu. And imagine right after she landed earlier, that's what greeted her right away. OMG, right? So grabe din mga kakimpo kung totoo man nga ito ha.
7 a.m. dumating. Tapos 12 noon, nasa It's Showtime. Grabe din talaga ito nga si Chinita Princess sa pagka-hardworking, no? Walang pahinga-pahinga. Talagang diretso o rekta po sa work. Hindi naman halata na na-miss niya po ang madlang people, no? Kasi talagang work is life si Chinita Princess. At eto pa ang nakalap natin mga kakimpaw. Eto daw si Paolo Avellino ay may paletsyon dito po sa It's Showtime bilang parte po ng selebrasyon ni Paolo kahapon na kanyang birthday. Sabi nga dito, salamat sa buhay mo Kuisbong, ang ganda ng tanghalian, pumasok na si Kim Chu. Sunod-sunod na ayuda ang ibinuking. May jet lag pa fresh from New York. May paletsyon pa daw si Josawa ngayong kaarawan niya. Same kay Kimi, non-stop birthday celebration. Ang saya sa It's Showtime. Tapos mababasa nyo dyan, pati si Kuisbong may banat din. Ang saya talaga nila kapag pumapasok si Kimi. Always may pang-aasar. Nabubuking tuloy ang kagandahan or kaganapan sa New York. Then sabi pa dito, batiin mo naman ng happy birthday ang asawa mo. Ipagmalaki dapat Kimi. Pau, salamat sa paletsyon na nandun siya sa backstage waiting sa'yo. Iba ka talaga, may jet lag pa yan sila. Fresh from New York. Tapos meron nga po ako nakitang picture mula po sa backstage ng It's Showtime at sama-sama nga po silang kumakain dito ni Meme Vice, then yung mga co-host diyang Ami, Karil, Ayon, Ryan Bang, at marami pa pong iba mga kakimpaw. Makikita nyo nga dyan na salo-salo po or sama-sama silang kumakain sa isang table. So may paletsyon na naman pala itong Kim Pao, parte po ng birthday ni Paolo Avellino. So another celebration na naman yan mga kakimpaw dito po sa Pilipinas. Kung totoo man nga po ha, 7 a.m. dumating si Kim and Paolo Avellino mula po sa ibang bansa mga kakimpaw. Pero alam naman natin ang galawan ni Kim and syempre ni Paolo Avellino mga kakimpaw. 'Di ba? Talagang sinisekreto po nila yung mga ganap na pribado sa kanilang buhay. Ibig sabihin, sinulit po talaga ni Paolo Avellino, 'di ba? Yung birthday niya dito po sa New York kasama po syempre yung kanyang anak na si Aki, 'di ba? Banding sila doon kasama syempre si Chinita Princess. Ang bongga lang, 'di ba? New York pagaling tapos ilang araw sila doon. Ngayon lang sila nakabalik. Tapos bukas may ganap si Chinita Princess sa Pure Gold. Makasama niya doon si Ryan Bang. Correct me if I'm wrong, Ryan Bang kasi yung nasa isip ko mga kakimpaw ngayon. Kaya sana po ay suportahan natin yung ganap ni Kim or event para po yan sa Pure Gold. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.